Sabi nga ng matatanda noon, ang taong mapagbigay daw ay gumiginhawa ang buhay at ang mga taong madamot ay naghihirap. Hindi naman ako madamot, pero bakit humantong sa ganito ang buhay ko? Magandang araw sa iyo, Sir Gimbal, at sa inyong mga listeners. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging ganito kapait ang buhay ko. Pero sa bawat pagtilaok ng manok tuwing madaling araw, paulit-ulit na nagpapaalala ang kahirapan sa akin ng isang katotohanan. Mag-isa kong binubuhay ang anak kong si Angelo. Ako si Nila, 35 taong gulang, isang mananahi dito sa baryo ng San Benito. Simula nang iwan kami ng ama ni Angelo, ako na lang ang nagsikap para may kainin kami sa bawat araw. Isang kahig, isang tuka, at minsan pa nga ay wala. Sa luma kong makinang panahi na madalas pang masira, ay sinusubukan kong tapusin ang mga mumunting patahi ng mga kapitbahay ko. Basahan, punda at pamunas, pero bihira ang nagbabayad ng tama. At higit na bihira ang tumatangkilik dahil sa kakulungan ko na din ng mga kagamitan. Wala akong bagong tela, wala akong pumalit na sinulid, kaya gustuhin ko mang mas malaki ang kita. Hindi ako makakuha ng mga kliyente. Angelo anak, bumangon ka na dyan. Kailangan ko na namang pumila mamaya para sa bigas. Opo, Nay. Tumangulang siya at ngumiti sa akin. Kahit gutom na siya. Dun pa lang, parang gusto ko nang mapaluha sa awa sa kanya. Kasabay ng galit ko sa mundo. 8 taong gulang na si Angelo. Payat at tahimik na bata. Isang hapon, may kumatok sa pintuan. At pagbukas ko, bumungad ang pinsan kong si Victoria. Noon, close na close kaming dalawa na kadalasan ay naglalaro pa sa bukid. Pero ngayon, sila'y nakatira na sa lungsod at may mga sariling negosyo. Elegante na ang pananamit, may alahas at mga bagong pabango na nag-iiwan ng amoy sa buong paligid. Ay Nelia, ito pa rin pala ang bahay mo. Diyos ko, wala pa din palang nagbabago sa buhay mo. Ngumisi siya at halatang pinipintasan ako mula ulo hanggang paa. Bumubugso sa dibdib ko ang inis, pero ngumiti ako ng pilit. May kailangan ka ba, Victoria? Ay, magpapatahi sana ako ng gown. May malaking event kasi sa munisipyo at gusto ko naman ng kakaiba. Siyempre, yung kaya mo lang gawin at kung kaya mo pa nga. Sarkastikong sambit niya. Sa bawat salita niya ay parang kutsilyong tumutusok sa bawat parte ko. Pero ang mas masakit ay kailangan ko ng pera. Kaya tinanggap ko ang offer niya. Ngunit habang sinusukatan ko siya, pati katawan ko ay ginawa niyang paksa ng panlalait niya. Hawakan mo ng mabuti ang sukatan, Nelia. Baka pati ako mahawaan ng kapalpakan mo. Kinagabihan, habang tinatahi ko ang damit niya, nanginginig ang kamay ko dahil sa galit. At dala ng galit ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang kahon na itinatago-tago ko sa ilalim ng aparador. Doon nakalagay ang lumang libro ng kulam na iniwan ng yumaong lola ko. Manggagamot siya dati pero may lihim na kaalaman sa orasyon at pagmamanika. Binulong ko ang orasyon habang tahimik kong itinatali ang maliit na piraso ng buhok ni Victoria na kanina ko pang kinuha habang sinusukatan ko siya. Pinagsama ko yun sa telang gagamitin sa laylayan ng gown niya. Habang pinuputol ko ang sinulit, paulit-ulit kong binubulong sa isip. Mararanasan mo din ang paghihirap na dinanas ko. Kinabukasan, napansin kong parang bahagyang kumislap ang tela ng gown na parang may buhay. Hindi ko yun pinansin. Sinubukan ko po noon na magdasal saglit, Sir Gimbal, na huwag naman sana masyadong malala. Pero huli na. Angelo anak, tapos na ang gown. Dalhin ko lang to sa bahay ni Victoria mamaya. Hindi ko alam kung kasalanan ba ang ginawa ko. Pero habang papunta ako sa bahay ni Victoria, nakaramdam ako ng kakaibang paggaan ng dibdib. Hindi ko akalaing kaya palang ngumiti ng araw sa akin.
Akala ko noon isinumpa na ako ng langit. Pero ng mga oras na yon, ibang-iba ang ihip ng hangin. 2 araw na ang lumipas mula nang ibigay ko kay Victoria ang gown na tinahi ko. Hindi ko pa rin malimutan ang ngisi niya habang tinitignan-tingnan ang paligid ng munting bahay namin na para bang bahong-baho siya. Nelia, sana naman kahit isang palitada man lang ng pintura meron itong bahay mo. Nakakahiya pag may dumaan. Baka akalain ng tao na napaka-cheap ko kasi dito pa ako sa iyo nagpapagawa ng damit. Sabay halakak niya na punong-puno ng panlalait. Pasensya ka na Victoria. Wala naman kasi akong budget para sa mga ganyan. Pero huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko ang paggawa sa gown mo. Ay dapat lang talaga. Kasi kung hindi lang ako ang lalait sa'yo. Pati ang buong ibet. Pero okay lang. Gusto ko rin namang malaman kung may silbi ka pa bilang mananahi. Nanlilisik na ang mga mata ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko lang, Sir Gimbal. At sa panlabas ko, nananatiling mapagkumbaba ang postura ko. Gusto kong gumanti. Gusto kong patikimin si Victoria ng pakiramdam ng pagiging isang hampas lupa. Kaya nang matapos ko ang gown, isinunod ko agad ang isang maliit na ritual na gamit ang puting kandila. Sinulid mula sa laylayan ng gown. At isang itim na sabong hinaluan ko ng tuyong balat ng ahas. Saka binulungan ng ilang orasyon. Habang pinapatulog ko si Angelo, parang may humaplos sa bato ko. Akala ko'y hangin lang, pero paglingon ko, wala naman. Ikinibit balikat ko na lang at baka pagod lang ako. Pagkaumaga, habang nagsasampay ako, may narinig akong tawanan mula sa kalapit na tindahan. Naroon si Alma, ang tsismosa naming kapitbahay, at isang matandang lalaki. Ay Diyos ko, nakita mo ba yung picture ni Victoria sa Facebook? Nasa event daw kahapon tapos biglang pinuno ng pantal ang lieg. Ang katiraw, as in hindi na raw makausap ng maayos si Victoria. Baka naman allergy sa tela. Aba, hindi lang tela ang sinisisi pati daw yung gown. Tinanong ko, si Nelia raw ang nanahi. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Kinikilabutan ako dahil sa saya na ngayon ko lang naramdaman. Gusto kong matawa, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kinagabihan, magsasarado na sana ako nang may dumating na isang regular kong suki noong araw na may pera pa siya. Nakiusap siyang tahiin ko raw ang punit na uniforme ng anak niyang nagtatrabaho sa hardware. Tinanggap ko agad, kahit may kamurahan ng bayad. Sa isip-isip ko, mas mabuti na yun kesa wala. Pero hindi lang pala yun ang dadating. Kinabukasan, may dumating na 2 pang customer. Isang babaeng buntis na gusto ng maternity dress at isang matandang lalaki na gustong ipaayos ang suot niyang barong. Parang anghel na sunod-sunod ding nakatok sa pinto namin. Pero kasabay ng mga dumadating na swerte ay may bumabagabag sa loob ko. Hindi ko na yun gaanong pinapansin dahil sanay na kami sa ganitong kalagayan. Pero kakaiba ang gabing yun. Habang pinupunasan ko ang noo ni Angelo, bigla kong narinig ang pagaspas ng mga pakpak. Uwak siguro. Hindi ako sigurado. Pagdungaw ko sa labas, wala naman. Pero may bakas ng putik sa harap ng pintuan. Kinabukasan, dinalaw ako ni Alma. Nelia, grabe daw si Victoria ngayon. Hindi na raw makalabas ng bahay. Ang balat niya parang nilason. May nagsabi pa ngang baka kinulam daw. Hindi ako umimik. Tumitig lang ako sa kanya at pilit nang umiti. Ganun ba? Walang emosyong sabi ko. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Takot, konsensya, o siguro tuwa. Matagal-tagal na ding hindi ako binibigyan ng pagkakataong mabawi ang dignidad ko. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang may kapalit ang kaginawaang nararanasan ko. Minsan, naglalakad ako pauwi galing sa palengke at may batang babae na biglang humawak sa kamay ko.
Nagtataka ako kung sino siya. Pero bago pa ako makapagtanong, bumulong siya na hindi ko maintindihan. At bigla siyang nawala sa gitna ng mga tao. Napakapit ako sa dibdib ko. Tumingin sa langit na parang naghahanap ng sagot. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon, Sir Gimbal. Mas pinili kong manahi ng buong magdamag kesa pumikit. Makalipas ang ilang araw ng katahimikan at kakaibang swerte na dumadating, akala ko'y tuloy-tuloy na ang pag-angat namin ni Angelo, Sir Gimbal. Pero nagkamali ako dahil isang hapon, habang nagtatahi ako, biglang may malakas na katok mula sa pintuan. Pagbukas ko pa lang, bumungad agad sa akin ang nag-aapoy sa galit na si Marites. Ang tiyahin kong hindi nalingon sa pinanggalingan, ina ni Victoria. Noon pa man, hindi talaga ako tinuturing ni Marites na kamag-anak niya. Kung anong dahilan, hindi ko po alam. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang anak ko. Nanginginig ang boses niya sa galit. Ano po? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magmaang-maangan dyan, Nelia. Hanggang ngayon, hindi gumagaling si Victoria. Halos magbalat na ang buong leg at braso niya sa sobrang kate. At sino lang ba ang huling gumawa ng damit niya? Walang iba kung hindi ikaw. Bigla niyang tinulak ang pinto at pumasok sa loob ng bahay ko na parang wala siyang pakialam. Napaatras ako, natatakot at pinilit na manatiling kalmado. Tignan mo nga tong bahay mo. Walang kaayusan. Puro dumi. Huwag ka na magtaka kung minamalas ka sa buhay. Lumapit siya sa akin. Halos idikit na ang mukha niya sa mukha ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya na may halo pang matapang na pabango. Huwag ka mandamay ng ibang tao sa kahirapan mo. Kung hindi ka marunong umasenso, huwag mong hilahin pababa ang anak ko. Narinig ko si Angelo mula sa likod. Mama? Si Angelo sa mahinang boses at halatang natatakot. Lumingon si Marites kay Angelo at bigla itong dinuro-duro. At ikaw, pati anak mo idadamay ko. Nakakadiri kayong mag-ina. Parang may sumabog sa tenga ko sa mga salitang binitawan niya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi dahil sa naduduwag ako, dahil sa pinipigil kong galit. Huwag niyo pong idamay ang anak ko. Wala po siyang kasalanan. Kasalanan ninyong dalawa kung bakit naghihirap ang anak ko ngayon. Ano bang ginawa mo sa gown na yon, ha? Niligyan mo ba ng sumpa? Alam kong kayong mga walang pinag-aralan. Mahilig kayo sa kulam-kulam na yan. At bago ko pa siya sagutin, ay bigla niyang hinablot ang buhok ko at marahas niya akong sinambinutan. Napasigaw ako sa sakit. Aray, tama na po. Tama na po, tita. Mama, tigilan niyo po si mama. Umiiyak na si Angelo. Pero imbis na tumigil, lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakasabunot sa akin. Para bang hinuhugot niya lahat ng galit niya at buong-buo niyang ibinubuhos sa akin. Sasabihin ko sa buong baryo na isa kang mangkukulam. Ipapabladder kita. Magsasampa ako ng kaso kung may mangyari pa sa anak ko. Sinubukan kong itulak ang kamay niya. Pero nagpatuloy siya sa panglalait at pananakit sa akin. Tignan mo yung anak mo, butot balat, nagkakasakit. Baka yan din ang susunod na lamunin ng kulam mo. Sa puntong yun, parang may tumapik na malamig na anino sa likod ko. Bigla akong nakaramdam ng kung anong lakas na hindi ko maintindihan. Hindi ko man sinabi yun ng malakas. Ngunit sa isip ko, may boses na bumulong. Humupa na ang luha ko at tumingala ako kay Marites ng diretso ang tingin. Sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung natatakot pa ako o may kung anong madilim na bahagi sa akin ang unti-unting nagigising. Sinabi ko na huwag niyong idamay ang anak ko. Mahina at matalim ang tonong sambit ko.
Napaatras si Marites. Pero bago pa siya makalayo, kinuha niya lahat ng tela at sinulid na nasa ibabaw ng mesa ko at itinapon sa sahig. Wala kang kwenta. Sisiguraduhin kong wala nang lalapit sa'yo. Ikakalat ko sa lahat na isa kang salot. Pagkaalis niya, nagsisisigaw pa siya ng mura at paninira habang lumalabas sa pintuan. Naiwan akong nakaluhod sa sahig. Magulo ang buhok. Nagkalat ang tela sa paligid. At si Angelo na umiiyak habang yakap-yakap ako. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, may parte sa akin na hindi na nagpipigil. Mga salitang hindi ko man binibigkas ay parang naririnig ko sa loob ng dibdib ko. Hinagkan ko si Angelo at pinunasan ng luha niya. Mama, aalis ba tayo? Hindi anak, hindi tayo aalis. Hindi na ako papayag pa na hayaang apak-apakan nila ulit tayo. Nung gabi ding yun, Sir Gimbal, ay kinuha ko muli ang lumang kahon. Sa loob ko, hindi lang buhok ni Victoria, kundi isang bagong hibla na nahulog kanina mula kay Marites. Habang nagwawala siya kanina, kinuha ko yon at hinawakan ng mahigpit. Saka nagsindi ng itim na kandila. Simula nang dumating ang panibagong biyayang yon, 6 na buwan ang lumipas na halos hindi ko na namalayan. Parang umaga pa lang ay may dumadating ng mga customer. At bago pa lumubog ang araw, kumikita ako ng higit pa sa kinikita ko noon sa loob ng 1 buwan, Sir Gimbal. Kung dati, ang tinatahi ko lang ay mga punda at basahan lang. Pero ngayon, nagagawa ko ng tumahi ng mga barong, gown, costume ng mga estudyante, uniforme, kurtina, lahat ng kaya ko. Nelia, ang dami mo na palang customer. Halos araw-araw ka na napapasukan dito. Oo, Alma, sinuswerte lang siguro. Salamat sa Diyos. Yung dating dugyot mong makinarya bago na. Ang kinis pa ng makinang yan. Nakangiti pero parang nagmamasid. Oo, nakabili ako ng bago para mas mabilis ang trabaho ko. Kung ganito ka na pala ka-asenso, baka malapit ka nang magtayo ng pwesto sa bayan. Ngumiti lang ako. Sabay abot ng sukatan sa bagong customer na naghihintay sa gilid. Sa kabila ng pagod sa pagtatahi, iba ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagtatrabaho ako dahil masarap pala ang pakiramdam ng napapahalagahan. Habang nagbibilang ako ng kinita, naalala ko yung araw na halos walang-wala kami ni Angelo. Pero kahit gaano ako kasaya, gabi-gabi kong naiisip yung ginagawa ko. Minsan, habang naguhugas ako ng pinggan, pagsapit ng 10:00 ng gabi, may naririnig pa rin akong mahinang mga bulong. Isang araw, habang pinapasukat ko ng uniforme ang 3 kong bagong customer mula sa Karatig Barangay, pumasok si Mang Ruben na may dalang karton. Nelia, inirekomenda ka ni Kapitana. Sabi niya, ikaw daw ang pinakamagaling dito. Ito, costume ng mga bata para sa pasiklab sa school. Ay, opo, salamat po. Bilangin ko po muna ito para maayos ko agad ang tela. Ang galing mo na ngayon ah. Hindi ka na gaya ng dati na halos walang pumupunta sa'yo. Ginagawa ko lang po ang makakaya ko. Salamat po sa tiwala. Nakangiting sambit ko. Nakapagluto ako ng manok para kay Angelo kinagabihan. Hindi na sardinas o lugaw. Habang kumakain kami, ngumiti siya sa akin na parang ngayon lang niya nalasahan ang totoong buhay. Mama, ang sarap po nito. Simula ngayon, mas madalas na tayong kakain ng ganito, anak. Promise ko sa iyo yan. Niyakap niya ako at parang nagpahinga ang puso ko. Ilang araw pa ang lumipas. Nagulat din pati ang mga kapitbahay ko na dati pinagtatawanan lang ako. Grabe no, si Nelia dati halos walang pambili ng bigas. Ngayon palaging may niluluto na sa bahay.
Balita ko pinag-aaral na raw niya si Angelo sa private school. Akalain mo yun? Mas nakakaluwag na din ang buhay ko. Nakapagpagawa ako ng bagong bubong kahit luma pa rin ang dingding. Hindi na siya mukhang barong-barong. May bagong cabinet na ako para sa telang binibili ko sa bayan. Ginawa kong warehouse ang dating bakanting sulok ng bahay. Makaraan ng ilang linggo, dumating ang mas malaki pang pagpapala. May dumating na 2 babae mula sa syudad. Ikaw ba si Nelia? Yung mananahi dito sa San Benito? Opo, ako po. Nirekomenda ka ng kaibigan ko. Gusto ko sanang magpagawa ng bridesmaid dress dito sa isa naming event sa Manila. Kaya mo bang sabayan ng design na dala ko? Pinakita niya ang larawan ng mga modernong gown. Napatigil ako, pero agad din akong ngumiti. Kakayanin po, sabihin niyo po ang budget at deadline. At doon ko na-realize, 6 na buwan na pala ang lumipas. 6 na buwan mula nang simulang mangati si Victoria. Mula nang binigyan ko siya ng damit na may sumpa. 6 na buwan din mula nang si Martes ay dumating sa bahay ko. Sinaktan ako at kinukutya-kutya kami ng anak ko. Akala ko nakalimutan ko na sila. Hanggang sa isang araw na yon, sa supermarket, dala ko pa noon ang basket ko. Malapit na akong magbayad nang biglang lumapit si Alma. Halos hindi na ako makilala. Nelia? Ikaw na ba yan? Diyos ko, ikaw nga. Ang ayos-ayos mo na ngayon. Pa-supermarket ka na lang ha. Alma, kamusta ka? Ikaw din ha, ang ganda ng lipstick mo ngayon. Nagulat ako pero agad ding napangiti. Naku, hindi. Pero girl, iba ka na talaga ngayon. Kumpleto na yung pinamimili mo. Dati sardinas at bigas lang ang bitbit mo. Ay, ano lang, sinuwerte lang talaga siguro. Nahihiyang tumawa ako. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid. At saka lumapit at bumulong sa akin. Narinig mo na ba yung chismis? Patay na si Victoria. Parang may humampas sa dibdib ko. Pero hindi ko alam kung kaba, gulat o may kakaibang konting kilig. Ano? Oo, namayapa na siya 3 araw nang nakakalipas. Akala nila pangkaraniwang sakit lang sa balat. Tapos lalong lumala. Nagka-impeksyon na daw. Nagsugat ng husto. Nagkalagnat tapos bigla na lang. Hindi na niya tinapos pa ang sasabihin. Pero alam ko na ang ibig sabihin niya. Hindi ko alam kung matatakot ako o hindi. Parang bigla ding lumamig ang hangin sa paligid ko kahit nasa loob kami ng supermarket. Si Marites po. Ayon kay barangay nurse, bedridden na rin si Marites. Hindi makagalaw. Dinadala-dala sa ospital pero wala namang klarong sakit. Parang tuyot na tuyot ang itsura daw eh. Pabulong na sabi niya. Hindi ko maipinta ang mukha ko. Umiling lang ako at kunwaring nagulat. Nakakalungkot naman. Sana gumaling si Marites. Sino pa bang hindi nakakakilala sa ugali ng mag-ina? Pero grabe talaga. Ako mismo nagdasal na gumaling sila. Pati nga asawa ni Victoria parang tuliro na raw, wala na raw silang pera pambayad sa ospital. Ewan ko lang kung totoo ba ang chismis na may sumpa daw sa kanila. Napalunok ako at agad ding umiwas. Hindi natin alam ang plano ng Diyos, Alma. Oo nga, pwede din sigurong kinarma sila. Sige na nga, dyan ka na. Kailangan ko nang umuwi at magluluto pa ako sa bahay. Naiwan akong tulala at pinoproseso ang mga sinasabi niya sa gimbal. Pag uwi ko sa bahay, ang bigat ng dibdib ko. Kasabay ng sayang unti-unti kong natupad ang maliit naming pangarap ni Angelo. May konting kaba sa puso ko. Pagkatapos kong magawa kay Angelo ang kanyang bagong assignment, pumunta ako sa likod ng bahay. Nilabas ko ang maliit na kahon ng kulam na ilang buwan ko nang hindi nagagalaw. Hindi na ako kagaya ng dati.
Halos hindi ko na siya binubuksan mula nang mag-umpisa akong umasenso. Ngunit ngayong gabi, hinawakan ko muli ang lumang libro ng orasyon. Binuksan ko ito. May ilang dahong natuyo mula pa sa balahibo ng uwak. Mga lumang sinulid na pinangtahi ko pa noon para kay Victoria at kay Marites. Tinignan ko ang mga yon. Hindi ako sigurado kung ano ang mararamdaman ko. Takot ba? Pagsisisi o tagumpay? Narinig kong bumukas ang pinto sa sala. Mama, okay ka lang po? Oo anak, may iniisip lang ako. Kasi natatandaan ko dati, umiiyak ka tapos sinasabi mong sana gumanda ang buhay natin. Ngayon po, ang saya mo na palagi. Sir Gimbal, hindi ko po alam kung bakit kumirot bigla ang puso ko sa sinabi niya. Marahan kong hinaplos ang buhok niya sabay ngumiti. Oo anak, at gusto kong manatili tayong masaya kahit ano pang mangyari. Ngumiti sa akin ang anak ko. Ngunit nang marinig kong bumalik na naman ang mahinang tunog na paggaspas ng pakpak, napatingin ako sa madilim na sulok ng bahay. Nang gabing yon ay hindi agad ako nakatulog. At habang nakahiga kaming mag-ina, nakayakap si Angelo sa akin. Isang luha ang bumagsak sa pisngi ko. Akala ko tapos na ang lahat ng kamalasan sa buhay ko, Sir Gimbal. Akala ko yun na ang gantimpala sa lahat ng luha at pagdurusa ko. 6 na buwan din akong halos lumulutang sa ginhawa. Nelia! Lumabas ka! Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Si Rosa yon. Isa sa pinakamadalas kong customer nitong mga nakaraang buwan. Mabait siya at palangiti sa akin. Pero ngayon, nakasimangot siya. Umiiyak. Kasama pa ang 2 babae sa likod niya ng mga tsismosa sa baryo. Nang binuksan ko ang pinto, agad siyang sumugod. Papasok at ipinakita ang isang blusang ako ang mismo ang tumahi. Ano to? Bakit ganito kahalata yung tahi? Pinagtatawanan ako sa simbahan. Akala nila sinadya akong magsuot ng damit na pang-clown. Rosa, teka. Hindi naman ganyan ang kinalabasan ng sinukat mo. Pareho lang naman yun sa design na pinili mo. Design? Ito na ba yun? Sabi ko simple lang. Elegante. Hindi yung para akong sinabugan ng basahan sa harap. Kahihiyan ang inabot ko, Nelia. Napatingin ako sa damit. Sa akin, maayos naman ang pagkakatahi. Simple, malinis. Kahawig ng pinakita niyang sample picture. Pero bakit parang naiiba sa paningin nila? Lumapit pa ang isa pang kasama ni Rosa, si Letty, na dati ring nagpapatahi sa akin ng office uniform. Alam mo Nelia, dati pinupuri kita. Pero ngayon, ang dami nagsasabi na parang minamadali na ang tahi mo. Hindi yan totoo, Rosa. Kung may gusto kang ipaayos, aayusin ko. Ayoko na. Sinira mo na ang tiwala ko. Sinayang ko lang ang pera ko sa'yo. Hinagis niya ang blusa sa sahig ng bahay ko. Parang unti-unting lumiit ang mundo ko habang tumatagos ang bawat salita nila. Naramdaman kong parang bumalik ako sa dati, na parang umuulan ulit ng panghuhusga. Pagkaalis nila, napaupo ako. Nanginginig ang kamay ko habang pinupulot ko ang damit. Dumungaw ako sa bintana. May 2 kapitbahay na pala sa labas, nag-uusap. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Pag sobrang yumayabang ang isang tao, kinukuha rin sa kanya. Baka kagaya siya nila Victoria. Nabilitaan mo, di ba? Baka siya na ang susunod. Kinagabihan, wala akong natapos na tahiin. Nakatingin lang ako sa makinang parang nawala ng silbi. Tahimik kong tinitignan ang mga kagamitan ko. Lahat sila ay parang naging multo na unti-unting lumalayo sa akin. Nang makatulog si Angelo, umupo ako sa gilid ng bintana at pinagmamasdan ng dilim sa labas. Hindi ko mapigilang maluha nang marinig kong humuhuni ang isang ibon. Sapat na para ipaalala sa akin ang sumpang ginawa ko. Panginoon, pagsubok lang ba ito?
O binabawi niyo lang lahat sa akin? Bulong ko sa aking sarili. Kinabukasan, hindi pa doon nagtapos ang problema ko, Sir Gimbal. Pagkagising ko pa lang, may mensahe na sa cellphone ko mula kay Maricel. Yung nagpapatahi ng 3 maternity dress. Ibabalik na daw niya ang mga pinagawa niya at babawiin ang pinambayad sa tahi. Mama, umiiyak ka po ba? Hindi anak, napuwing lang si Mama. Pilit akong ngumiti. Lumapit siya at niyakap ako. Dama ko ang init ng yakap niya. Pero ramdam kong may malamig na parang nakatayo sa likod namin. Halos hindi ako makakain. Kinagabihan, si Angelo ang naghain at pilit akong pinapakain. Pero walang lasa ang pagkain. Mama, tama na po ang pag-iyak. Hinaplos ko ang pisngi niya at doon lang muling nakakalma. Hindi ko akalain na sa simpleng pag-inom lang niya ng tubig, isang gabi ay magsisimula ang pinakamalaking bangungot ng buhay ko. Si Angelo, ang tanging anak ko, ang tanging dahilan kung bakit ako lumalaban. Matapos ang isa na namang araw, wala ni isang tumawag para magpagawa sa akin. Napansin kong mainit ang pisngi ni Angelo. Nilapitan ko siya sa higaan at hinawakan ng noo niya na nagngangalit sa init. Anak, may sakit ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo masakit po ang ulo ko, Ma. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod niya o dahil sa pagod ako, pero noong madaling araw, nagsimula siyang manginig at hindi makahinga ng maayos. Halos mabitawan ko ang tasa ng tubig nang marinig kong hinahabol niya ang hininga niya. Angelo, anak, gising. Huwag mong ipikit masyado ang mata mo. Sandali pupunta tayo sa health center. Parang lantang gulay ang katawan niya habang binubuhat ko siya. Sa dilim ng madaling araw, wala pang tricycle sa labas ng kalsada namin. Binuhat ko siya papunta sa health center nang halos walang tsinelas, kasabay ng takot at luhaan. Sa health center, chinek agad ang lagnat niya. 40.3. Pulang-pula ang balat niya at may maliliit na pantal sa braso na hindi ko napapansin noon. Mas mabuti pong dalhin niyo sa ospital sa bayan. Hindi po ito pang basic check-up lang. Mukhang infection o dengue. O mas worse pa po. Naulol na ako sa takot. Pati hindi ko alam kung saan kukuhanin ng pera. Pero wala akong ibang iniisip kundi ang maligtas ang anak ko. Noon ding araw na yun, sinama namin siya sa pinakamalapit na public hospital. Doon, kinailangan ng blood test, CBC, urinalysis, x-ray. Sa bawat bayarin, humihigpit ang dibdib ko. Lahat ng dala kong pera ay natira mula sa ipon ko nitong mga nagdaan na buwan. Isa-isa kong inilabas yun habang nanginginig ang kamay ko. Panginoon, kung parusa niyo to sa kasalanan ko, huwag naman po ang anak ko. Ako na lang po. 3 araw na sa ospital si Angelo. Hindi na makakain. Halos tulog lang. Hinihingal. Nilalagdat nang hindi bumababa kahit anong gamot ang inumin. Ubo niya'y parang basag na kahoy sa lalamunan. At tuwing gabi, bago ako mapapikit, pinapakinggan ko kung humihinga pa siya. Sa isang sulok ng kwarto ay tinawag ako ng doktor. Nanay, kailangan nating bantayan ito. Hindi lang simpleng viral infection. I'm afraid it could be served pneumonia or internal infection. Kung hindi siya magre-respond sa mga gamot, kailangang i-confine pa ng mas matagal o dalhin sa private hospital na may kumpletong kagamitan. Dok, wala na akong pera. Lahat ng ipon ko noong nakaraang buwan naubos na po dito. Wala na po kaming pang-private. Naiintindihan ko po. Gagawin po namin ang makakaya dito. Pero kailangan din ng panalangin at katatagan ng loob. Pagbalik ko sa
therapy bed ni Angelo. Nakita kong nakatingin siya sa akin. Mahina at maputla. Nanginginig ang labi niya habang nangungusap ang mga mata niya na parang natatakot na hindi niya ako makita muli. Mama, pagod na po ako. Huwag mong sabihin yan, anak. Lalaban tayo. Narinig mo ako? Lalaban tayo. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, anak, Angelo. Humagulhol na ako sa tabi niya. Mama, sorry po kung pasaway ako minsan. Gagaling po ako. Promise po. Hindi mo kailangan mag-sorry. Huwag mo lang akong iiwan, anak. Pakiusap. Pagkasabi ko no, tinakpan ko ang bibig ko dahil mapasigaw ko sa paghikbi. Ilang suking dating tumatawag sa akin ang sinubukan kong i-chat o i-text para makahiram ng pera. Pero wala ni isa ang sumagot. Yung iba, sin lang. Yung iba, hindi na ako nire-replyan mula noong kumalat ang chismis tungkol sa akin. Nabalot ng lungkot at hiya ang puso ko. Hindi lang pera ang nawawala sa akin, pati pag-asa at respeto ng mga tao. Hindi ko na alam kung paano ko tinakbo ang bawat hakbang palabas ng ospital. Para akong baliw na hinahabol ang sarili kong anino. Ang sabi ko kay Angelo bago ako umalis, Anak, sandali lang, uuwi muna si nanay at kukuha ng pera. Magbalik ko, may gamot ka na. Pinilit kong ngumiti sa kanya. Kahit ang totoo ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang dibdib ko sa bawat titig niyang mahina, maputla at halos hindi na makapagsalita. Naibigay ko na sa ospital ang lahat ng ipon ko. Ang natira na lang ay pag-asa at mga pangakong baka bukas ay maghihimala ang Diyos. Pero hindi sapat ang pag-asa para bumili ng gamot. Hindi sapat ang pangako para bayaran ng mga doktor at nurse. Pagdating ko sa bahay, agad kong pinagbubuklat ang bawat lumang lata, kahon at sobre. Pati mga basyong alkansya ni Angelo ay binasag ko. At ang mga barya ay nagkalat sa sahig. Nanginginig ang kamay ko habang sinusulya pa ng mga yon. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko habang pinupulot isa-isa ang mga lumang piso at 5 piso na itinatabi pa niya para sa laruan. Pero kahit pagsamasamahin ko ang lahat ng yon, hindi pa rin sapat, hindi pa rin naabot sa halagang hinihingi sa ospital. Kinailangan kong lumapit sa kapitbahay naming matagal nang nananahimik lang sa sulok ng kanyang tindahan. Aling Perla, maawa na po kayo. Manghihiram lang po ako. Kahit anong halaga po, kahit anong kaya nyo. May sakit po kasi si Angelo. Baka hindi na siya magtagal kung wala akong maibayad sa ospital. Tinignan niya ako at sa mga mata niya ay may bakas ng awa, pero mas malakas ang takot. Nelia, hindi ako pwedeng magpautang. Mahigpit ang asawa ko. Baka magalit siya kapag nalaman niya. Alam mo namang gipit din kami. Parang sinampal ang puso ko. Lumuhod ako sa harap niya. Sige na po, kahit 200, kahit 1,000, ibabalik ko kaagad. Huwag niyo lang po isipin na para sa akin. Isipin niyo na lang po ang bata. Nakatalikod siya habang pinipigilan ang sariling awa. Sa huli, inaabot niya ang 3,000 para akong nakahinga. Pero alam kong kulang pa din yun. Tumakbo ko sa iba pang kamag-anak, sa mga kaibigan, sa kahit sino. Pero sa halip na tulong, mas maraming pintuan ang bumangga sa mukha ko. Isa-isa nila akong pinagsara ng pintuan. Pakiramdam ko'y ako ang pinakamalaking kahihiyan na nakikita ng mundo. Bitbit ko ang kaunting perang nakalap. Bumalik ako ng ospital.
Tumigil ang oras nang makita ko ang mga taong nagmamadaling pumasok at lumabas sa silid ni Angelo. Nurse, doktor, at mga aparatong may tunog na pabagal ng pabagal. Bumigat ang mga paa ko. Halos hindi ko maituloy ang paglapit. Dok? Dok? Anong nangyari sa anak ko? Lumapit ang isang nurse at pilit akong pinipigilan. Ma'am, pakikalma lang po muna. Ginagawa po namin ang lahat. Pero, paano ako kakalma kung naririnig ko mismo ang tinig ng anak ko na humihina at ang monitor na parabang nanunukso? Unti-unting nawawala ang tunog ng kanyang tibok. Nakita ko si Angelo. Nakahiga. Tinatabunan ng mga tubo at mas. Pinipisil ng doktor ang dibdib niya sa madaling salita, Sir Gimbal. Nire-revive na ang anak ko. Anak. Anak. Nandito na si nanay. May dala na akong pera. Huwag kang bibitaw. Anak. Nandito ako. Parang hindi ako naririnig ni Angelo. O baka huli na ang lahat. Clear! Isang malakas na kuryente ang dumaloy sa katawan ng anak ko. Napakapit ako sa dibdib ko. Para bang ako ang tinamaan. Diyos ko, maawa ka sa amin. Ngunit walang sumagot. Tanging tunog ng makina at yabag ng mga paa ang kasama ko. Muling tinapat ng doktor ang defibrillator. Clear! Umangat ang katawan ni Angelo. Bumagsak muli. At ang tunog ng makina ay dumiretso na sa iisang mahabang linya. Parang pinunit ang mundo ko, Sir Gimbal. Huwag siya hayaang mawala. Anak! Anak! Bumalik ka kay nanay. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya, Angelo. Nanlabo ang paningin ko sa sobrang pagluha. Pilit akong hinahawakang palayo ng mga nurse. Pero nagpumiglas ako. Nahawakan ko pa ang malamlam niyang kamay. Angelo, anak. Naririnig mo ba ako? Isang salita lang, anak. Isang titig lang. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat pinabayaan na ganito ang mangyari sa'yo. Walang tugon mula sa kanya. Malamig na ang kanyang balat. At sa mga pagkakataong yon, nararamdaman ko na ang kawalan ng lahat. Humigpit ang pagkakahawa ko sa kamay ni Angelo. Para akong nadurog habang nakatitig sa kanyang muka. Para bang natutulog lang siya ng mapayapa. Walang iniinda. Pero alam kong hindi na yon basta pagtulog. Ang mga doktor ay isa-isang nagsiurong. Ang nurse na kanina ay pilit akong pinapakalma. Ngayon ay tahimik na lamang. Nakayuko. Parang ayaw din makita ang bangungot na bumagsak sa akin. I'm sorry, ma'am. Wala na po ang anak nyo. Ginawa po namin ang lahat ng makakaya namin. Pasensya na po. Sabay talikod ng doktor. May mga sinasabi pa ito pero hindi ko na naintindihan. Para akong nabingi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na sobrang daming yelo. Hindi ko na narinig ang sumunod niyang sinabi tungkol sa oras ng pagkamatay, mga protokol ng ospital, o anumang paliwanag. Ang lahat ay umikot. Parang ako lang at si Angelo ang naiwan sa silid. Lumuhod ako sa gilid ng kama at isinubsob ang mukha ko sa dibdib ng anak ko. Anak, gising ka na.
Hindi pa tapos ang laban natin. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pwedeng iwan mo si nanay. Nanginginig ang mga balikat ko. Humahagulhol ako na parang wala nang bukas. Para akong binunutan ng kaluluwa. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Sobrang sakit. Napakahirap mawala ng anak. Si Angelo lang ang dahilan kung bakit ako lumalaban sa araw-araw. Kahit ang mahirap ay pilit akong lumalaban. Tinitiis ko ang sinasabi ng iba. Para kay Angelo, lahat nilulunok ko para sa nag-iisa kong anak. Sobrang mahal ko ang anak ko, Sir Gimbal. Ngayon, wala na siya. Hindi ko alam kung para saan pa ang mabubuhay ako. Para kanino pa ako mabubuhay. Nakakawalang gana, Sir Gimbal. Pero kahit gaano ko siya niyuyugyug, kahit anong tawag ko, hindi na siya babalik. Ramdam ko ang unti-unting paglamig ng katawan niya, Sir Gimbal. Sobrang nakakadurog ng puso. Ilang taon mong inalagaan ang anak mo. 9 na buwan ko siyang dinala sa sinapupunan ko. At sa mga nanay na nakikinig sa inyo, Sir Gimbal, yung mga nanay lang na nawala ng anak siguro ang makakaintindi sa akin sa sakit na nararamdaman ko. Hindi lang po ito simpleng panghihinayang, kundi parang namatay na rin po ako, Sir Gimbal. Makalipas ang ilang minuto, isang nurse ang dahan-dahang lumapit at maingat na tinakpan ng puting tela ang mukha ni Angelo. Para akong pinutulan ng hininga nang makita ko iyon. Pilit kong hinila ang tela. Ayaw kong mawala sa paningin ko ang mukha ng anak ko. Huwag niyo siyang takpan. Hindi pa siya patay. Hindi pa siya patay. Pero wala nang sumagot. Lahat sila ay natahimik. Ang mga nurse na nakakakita sa akin kung paano humagulhol at para akong nababaliw ay napapaluha din. Maging ang doktor ay hindi na kinayang tignan ang sitwasyon ko. Tuluyan na siyang umalis. Pinilit nila akong ilabas ng silid. At sa pasilyo ay naupo ako sa malamig na bangko. Ang liwanag ng ilaw sa kisame ay nakakasakit ng mata. At ang paligid ay parang napakaingay. Mga yabag ng tao. Ngunit sa tenga ko, lahat yun ay parang tunog lang ng alon sa malayo. Sa isip ko ay isang bagay lang ang malinaw. Wala na ang anak ko. Lumipas ang ilang oras bago dumating si Aling Perla. Nakita niya ako. Nakaupo. Walang kibo. Tulala. Nelia, Diyos ko. Patawad kung sana nagpautang ako ng mas malaki. Hindi ako sumagot. Naiwan na sa sulid ang boses ko. Kung saan binawian ng buhay ang anak ko. Pag uwi ko sa bahay, dala ko ang maliit na bag na iniabot ng ospital. Doon nakalagay ang mga gamit ni Angelo. Ang kanyang maliit na tsinelas. Ang lumang laruang kotse na hawak-hawak niya pa sa huling araw na malakas siya. At ang damit na huli niyang suot bago siya sinaksakan ng swero. Pinagmasdan ko ang mga yon habang nakaupo sa sahig. Ang bawat piraso ay parang apoy na sinusunog ang kaluluwa ko. At sa bawat sulok ng bahay, Sir Gimbal, parang nakikita ko ang anak ko. Ang masasayang alaala ng anak ko. Ang mga ngiti, ang mga ingay, ang paglalaro niya sa loob ng bahay. At doon ay parang mas lalong sasabog ang dibdib ko, Sir Gimbal. Sobrang sakit, pinapaalala ng bahay ang masasayang alaala namin ni Angelo, na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, simple lang, na kung minsan ay asin lang ang ulam, at ang pinakamasarap na inuulam namin dati ay sardinas. Masaya na kami, Sir Gimbal. Napakabait na bata ni Angelo. Hindi siya sakit sa school. At alam mo ang nakakaiyak, Sir Gimbal.
nakakapanghina at nakakapangliit bilang pagkatao ko bilang isang nanay ay yung hindi ko man lang naibigay ang marangyang buhay sa kanya. Hindi ko talaga alam kung paano ako babangon sa nangyaring dagok sa buhay ko. Sa isip-isip ko, ito na ba ang karma na ginawa ko sa mag-ina? Ito na ba ang kapalit? Mali man, Sir Gimbal, pero kinu-question ko ang Diyos. Dahil bakit si Angelo pa ang kinuha niya? Hindi na lang ako. Marami pang pangarap si Angelo. Pangarap ng batang maging pulis. Nay, paglaki ko, gusto kong maging pulis para maipagtanggol po kita sa mga umaaway sa'yo. Ikukulong ko po sila, Nay. Promise ko po yun, mag-aaral po ako ng mabuti kapag nakapasok na po ulit ako at kapag nakaipon na po kayo, Nay. Yun ang mga sumasaging alaala sa isip ko. Para bang naririnig mismo ng utak ko yung mga pangarap na gustong maabot ng aking anak. Mga pangarap ng anak ko na para sa aming dalawa. Mama, pag naging pulis po ako at sumasahod na po ako, kakain po tayo sa mamahaling restaurant. Yung mga nakikita po natin sa bayan. Yan ang mga alaalang sumasagi sa isip ko, Sir Gimbal. Mga pangarap na simple lang, pero ipinagkait pa sa buhay ng anak ko. Anak, paano ako mabubuhay nang wala ka? Kinabukasan, dumating ang kabaong. Isang puting kabaong para sa bata. Hindi ko matanggap na para kay Angelo yon. Hindi dapat siya nakahiga doon. Dapat nasa paaralan siya at tinutupad ang mga pangarap niya na may daladalang bag, nakasuot ng ID at nakasuot ng plantsadong uniforme, nakaitim na pambaba at nakaputing medyas at nakaitim na black shoes at may pangarap. Mabuti lamang, Sir Gimbal, ay natulungan po kami ng gobyerno. Natulungan nila ako sa pangkabaong ng anak ko. Ngunit hindi ko pa alam kung saan kukunin ang pampalibing sa kanya. Habang isa-isang dumadating ang tao, iba't ibang bulong ang naririnig ko. Pabaya kasi sa anak kaya siguro namatay si Angelo. Oo nga eh. Nakakaawa naman yung bata. Ang dami pa namang pangarap ng bata na yan. At saka napakagiliw pag nakakasalubong ko sa daan. Hindi ba may issue dyan kay Nelia? Siguro kinarma na yan. Usap-usapan kasi na siya yung nagpakulam sa mag-ina. Hoy! Huwag nga kayong ganyan. Namatayan na nga yung tao. Oh. Igalang nyo naman ang burol ni Angelo. Mga wala kayong magawa sa buhay nyo. Ba't hindi nyo pagtuunan ng sarili nyong buhay? Patay na nga yung bata ganyan pa kayo. Hindi na lang kayo makilamay ng maayos. Irespeto nyo naman si Nelia. Dumating si Aling Perla. Sinaway ang mga nagchichismisan sa labas. Pero dinig na dinig ko ang mga masasakit nilang sinabi na kesyo pinabayaan ko raw si Angelo. Pero hindi lang nila alam, Sir Gimbal. Ginawa ko lahat ang makakaya ko. Parang mga kutsilyo ang bawat salita nila na pinipilit kong tiisin. Pero Sir Gimbal, sa halip na pag-aksayan sila ng panahon, itunoon ko na lang atensyon ko kay Angelo na nakahiga na sa kabaong. Nga pala, Sir Gimbal, suot ni Angelo ay ang maliit na uniforme ng pulis na ginawa ko pa mula sa napulot kong tela sa daan na kahawig ng kulay ng uniforme ng pulis. Inalok naman ako ng gobyernong tumulong sa akin na bigyan ng magandang damit si Angelo. Ngunit ako na po ang tumanggi. Mas pinili ko pong ipasuot sa kanya ang uniforme ng pulis na ginawa ko mula sa tagpi-tagping tela. Ang uniforming iyon ay ginagamit niya kapag nakikipaglaro siya sa mga bata sa labas. At ang laro nila ay bahay-bahayan. At may sumilip na isang babae sa lamay ni Angelo.
At pagkatapos nito sumilip, agad niyang ikinismis sa labas ang suot ng anak ko. Huy, alam niyo ba? Grabe yung suot ni Angelo sa kabaong. Yung luma niyang laruan na uniforme ng pulis. Yung ginawa ni Nelia. Grabe. Ang alam ko, inalok daw yan ng gobyerno ng maayos na damit para kay Angelo pero tinanggihan daw niyan. Parang wala talaga sa pag-iisip yan si Nelia. Sa kabaong na nga lang makakaranas ang anak niya ng maayos at disenteng damit, hindi niya pa ibinigay. Hay nako, ewan ko kay Nelia. Dinig na dinig ko yon, Sir Gimbal, kahit nasa labas sila. Pero hindi ko na lang din pinansin dahil wala naman silang alam. Wala naman silang alam tungkol sa pangarap ng anak ko, ang maging isang pulis balang araw kapag nakatapos siya ng pag-aaral. Sayang lang at hindi niya na matutupad yun dahil wala na siya. Oh, Nelia, kamusta ka? Uminom ka muna ng tubig at huwag ka nang umiyak. Balang araw, matatanggap mo rin paunti-unti ang pagkawala ni Angelo. Aling Perla, sobrang sakit po. Wala na po ang anak ko. Wala na po si Angelo. Wala na pong dahilan para mabuhay pa ako. Ano ka ba, Nelia? Hindi naman ganyan. Sa tingin mo ba matutuwa si Angelo kung maririnig niya ang sinasabi mo? Alam mo, naririnig ka ni Angelo. Ayaw niya na magkaganyan ka. Dapat ipakita mo sa bata na malakas ang loob mo at handa kang bumangon. Pero Aling Perla, hindi niyo po ako naiintindihan. Si Angelo lang po ang rason kung bakit nagsusumikap ako sa buhay. Kung bakit kahit mga lumang tela pinagtsatsagaan ko para may magawa akong basahan. Para maibenta ko sa palengke. Kahit pupunta, tinatsaga akong i-repair para lang po kay Angelo. Para kahit papano, makapag-ulam siya ng sardinas. Pero po ngayon, Aling Perla, wala na po si Angelo. Pero ako, Nelia, nandito ako. Tutulungan kita. Akong bahala sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Para na kitang anak. Alam mo ba, nung gabing umuutang ka sa akin ng pera, sobrang sakit sa dibdib ko dahil iyon lang ang napahiram ko sa'yo. Pero wala akong magawa dahil asawa ko ang namumuhunan sa tindahan. Huwag kang mag-alala. Ilalapit pa natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para maging magaan ang lamay ni Angelo. At hindi nga po ako binigo ni Aling Perla. Siya po ang nag-aasikaso ng mga kailangan sa lamay ni Angelo. Habang ako, hindi po ako umaalis sa tabi ng kabaong ng anak ko. Ni pagkain po, hindi ko ginagawa. Ni pag-inom ng tubig, hindi ko po ginagawa. Tanging tumatayo lang po ako pag iihi. 1 linggo po ang naging lamay ni Angelo. At halos ihi lang po ang nagiging dahilan para tumayo ako. Pag-ihi lang po. Sobrang laki po ng naging tulong sa akin ni Aling Perla. Karamdam ko po ng mga oras na yun. Naramdaman kong magkameron ng isang nanay. Isang nanay na nasa tabi mo kapag walang-wala ka na at kapag may mabigat kang dinadala. Sa huling gabi ng lamay, mag-isa akong nakaupo sa tabi ng kabaong ni Angelo. Anak, kung naririnig mo, patawarin mo si nanay. Hindi ko nabigay lahat ng kailangan mo. Hindi ako naging sapat na ina para maligtas ka. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita hanggang sa huling tibok ng puso ko.
Ikaw lang ang laman nito, anak. Ikaw ang lakas ko. Gabayan mo ko, anak. Biglang lumapit si Aling Perla. Nako, Nelia, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Matalinong bata at mabait si Angelo. Naiintindihan niya kung anong sitwasyon ng buhay niyo. Di ba kaya nga nangangarap siya na maging pulis balang araw? Kasi nakikita niyang nahihirapan ka sa sitwasyon mo. At yun ang nagbibigay lakas sa kanya. Ikaw ang naging lakas ni Angelo, Nelia. Kaya magpakatatag ka. Hindi gugustuhin ng bata na nakikita kang ganyan, na sinisisi mo ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Nelia. Naiintindihan ni Angelo ang sitwasyon nyo. Magpakatatag ka ha. Tatagan mo ang loob mo at unti-unti kang bumangon. Hindi pa huli ang lahat, Nelia. Hanggat may buhay, may pag-asa ang bawat tao. At doon, muling bumuhos ang luha ko. Luha na walang katapusan. Luha na hindi kayang pigilan ng oras. Mabigat ang bawat takbang ko habang sinasamahan ang kabaong ni Angelo. Palabas ng bahay, ang sakit ng araw ay talagang masakit sa mata. At ang init ay hindi ko na maramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkabasag ng buong kaluluwa ko. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Nakakadurog ng sobra. Sobrang hirap sa parte ng ina o ng mga magulang na sila ang maglilibing ng kanilang anak. Lumipas ang ilang linggo matapos mailibing si Angelo. Araw-araw, parang inuukit pa din sa puso ko ang bawat minuto ng pagkawala niya. Wala nang ingay ng bata sa bahay. Wala na yung halakak niyang nakakahawa. Ang bawat sulok ng aming munting tahanan ay naging alaala na lamang ng kanyang buhay. Kahit saan ako lumingon, nakikita ko siya. Ang maliit niyang laruan sa gilid ng kama. Ang mga damit niyang hindi ko pa kayang itapon. At ang unan niyang may bakas pa ng amoy niya. Ngunit kasabay ng mga alaala ay ang sakit na hindi ko kayang dalhin. Kaya isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng makinang gamit ko sa pagtatahi, napagdesisyonan kong aalis na ako. Hindi ko alam kung saan, pero alam kong kailangan kong lumayo. Kailangang kalimutan ang lahat, Sir Gimbal. Pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Nakarating na ako dito sa puntong ibinahagi ko ang aking kwento. Sa ngayon ay nabubuhay ako mag-isa sa malayong baryo. Pinipilit pa ding mag-adjust sa matinding pinagdaanan sa buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. At dito na po nagtatapos ang kwento natin sa ngayon. At bago po matapos ang video na ito, nais ko pong i-shoutout ang mga nagpapa-shoutout sa comment section. Shoutout po kay Luzal Claro, kay Pamela Allen, kay Mirna Alparo, kay Maria P. Hurikiri, kay Charlene Gumansing, kay Akisha Gira, at ang panghuli, shoutout kay Larry Gumangan. At kung mali man po ang pagkakabigkas ko ng inyong mga pangalan, pagpasensyahan nyo na po. Pero kung nais nyo pong magpa-shoutout, magkomento lang po kayo sa ibaba at babasahin ko po iyan at isa-shoutout ko po kayo sa next video natin. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.